Kita nyo yun, isa yun sa camera features nitong Vivo V70 na pag-uusapan din natin sa video na ito kasama yung kanyang overall performance, display, AI capabilities at iba pa. Kaya game, huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, official na itong Vivo V70 dito sa atin at meron tayong tatlong variants na available. 8256, 12256 at yung pinakamataas na variant is meron siyang 12 gigs of RAM, 512 gigs of storage. Available na siya nationwide, both physical and online stores. May official link ako nito na makikita mo dyan sa description box. Check mo na lang. Nagustuhan ko ngayon yung design nitong Vivo V70, no? Ang mature, classy at talagang premium ang feels dahil sa material na ginamit dito. By the way, gray pala itong nasa akin. Plain color lang siya unlike doon sa golden hour kung tawagin ng Vivo na may design na inspired sa sunset glow effect. Glass yung kanyang back panel tapos meron siyang aerospace grade aluminum alloy frame na may slight curve, no, sa buong frame. Okay yung grip comfort nito kasi hindi siya matalim kapag hinahawakan. Meron siyang IP68 and IP69 ingress protection, meaning protected from dust, kaya mag-survive sa ilalim ng tubig, kaya pati high pressure and high temperature water jets. Nasa right side yung volume keys and power button nito, and then sa top part meron siyang IR blaster, secondary microphone at speaker. Sa baba naman guys, andito yung kanyang main speaker, main microphone, Type-C port of course, and yung kanyang SIM tray. Meron itong dual nano SIM slot, pero unfortunately guys, hindi siya supported ng eSIM. Take note nyo na lang to guys, no, kasi para sa akin importante to kasi eSIM na yung gamit ko ngayon and for sure yung iba din sa inyo. Nagustuhan ko yung speaker na to kasi yung main and yung secondary almost similar sila ng volume, na kung i-compare natin sa ibang dual stereo speakers, usually yung secondary mahina. Dito guys, parang similar sila ng volume. Anyway, sa gustong marinig yung speaker nitong Vivo V70, ito. Full volume ah. Diba? Pag sinabi nating V-series ng Vivo, hindi pwedeng hindi panalo ang camera. And yes, solid pa rin ang camera nito. Meron siyang 50 megapixel main camera with OIS, 50 megapixel telephoto camera, 8 megapixel ultra-wide camera, at 50 megapixel selfie camera na equip lahat ng Zeiss optics. Isa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang video recording kasi yung main telephoto and front camera capable ng 4K 60 FPS. Ito yung sample footage ng main camera niya guys. I'm shooting 4K 60 FPS. Yan. Ito naman yung sa telephoto niya. I'm shooting 4K pa rin, 60 FPS. Ayan. Ganito siya guys. Times 3 zoom pala to. And then ito naman yung sa front camera niya. 4K, 60 FPS pa rin tayo dito. Pero ang maganda dito guys, meron siyang 0.8. Ito yon. Ito yung pinakamalawak na view. Then meron tayong times 1. Ayan. Tapos meron pa siyang times 2. Uy! May mga added camera features ito na very unique and useful para sa akin. Isa na dyan yung AI stage mode na perfect sa mga mahilig pumunta sa concert or music fest. It uses AI image enhancement para ma-sharpen yung details at ma-enhance yung clarity ng face and subject ng artist na kinukuhanan natin. Ito pa, nakakatuwa tong feature na to under portrait mode. Meron siyang iba't ibang AI visual effects na pwede natin gamitin. Ang cool nito kasi kaya niyang ibahin yung mood, yung weather, pati season, kaya nitong in-manipulate, no, yung image with one click lang. Yung maaraw, kaya niyang gawing gabi. Kahit walang winter sa atin, kaya niyang lagyan ng snow. Ito yung something you can use dito sa Vivo V70 without paying sa mga AI apps para lang makakuha ng ganitong outputs. Meron din itong AI audio noise eraser. Like, for example, no, hindi naman maiwasan na may mga sigawan, hiyawan sa concert. So, very useful yung ganito kasi mape-preserve nito yung music and vocal ng artist na pinapakinggan natin sa feature na to. Actually, marami pa eh. Like yung underwater photography, dual video, super moon, at marami pang iba. Now, para naman sa comparison ng main ultra-wide and telephoto camera nito, check nyo to guys, no? Meron tayong 0.6, 1x, 3x, and 10x zoom.
Tapos ito naman yung random photos na nakuha ko dito sa Vivo V70. Okay, para naman dito sa display nitong Vivo V70, solid din for me kasi una sa lahat, 1.5K na yung kanyang resolution with OLED panel and 120Hz refresh rate. Ang luwalag din talaga ng display nito kasi up to 5,000 nits yung pinaka-peak brightness niya. Supported ng HDR10, HDR10+, tapos level 1 din sa widevine kaya talagang mag-e-enjoy tayo sa panonood sa Netflix dahil Full HD na yung output niya. Vibrant yung colors, panalo sa viewing experience at overall smoothness ng display mapa entertainment, media consumption, and gaming. Sulit yung display nito. Nga pala, mention ko na rin na yung fingerprint scanner niya is 3D ultrasonic technology na yung ginamit dito. Mas accurate, mas mabilis, at mas secure kumpara sa traditional optical fingerprint scanner. Pros to for me kasi isa sa importante sa akin yung security. Sa performance, hindi rin to papahuli, sasabayan ka nito. Equipped siya ng Snapdragon 7 Gen 4, Origin OS 6 based on Android 16. Best part dito, up to 4 generation of OS version updates ang meron dito and 6 years of security updates. Kaya naman kung naghahanap ka ng pang long term na phone, isa ito sa pwede kong i-recommend sa'yo. Bukod dyan, siksik din sa storage. Up to 12 gigs of LPDDR5X RAM and up to 512 gigs of UFS 4.1 storage. Expect faster loading time and smoothness sa kahit na anong app and games dahil dito. Nakakuha din ito ng more than 1.4 million Antutu score kaya talagang hindi lang sa camera panalo to pati sa kanyang overall performance. Meron siyang 6,500 mAh Blue Volt battery na supported ng 90 watts flash charge. Kaya nito magtagal lang up to 40 hours of video playback, 5 hours of 4K 60fps video recording, at syempre maglaro maghapon. And speaking of gaming, no, ito yung game test ko dito sa Vivo V70. Isa sa na-appreciate ko sa performance nito ay yung kanyang Origin OS na, alam niyo yun, very smooth. Ang ganda nung parang water effect niya. Ang daming customization sa wallpaper, sa home screen, at marami pang iba. Nakaganda pa dito yung Origin Island niya from media player to timer, mga importanteng data and notifications. Lalabas sa mismong punch hole niya na parang nag-e-expand dahil sa animation niya. Overall, di ka mabibitin dito sa Vivo V70 if ang habol mo is durability, good camera, at magandang performance, and battery. Pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung 4K 60fps video recording, AI camera features, at magandang UI or yung Origin OS niya na very smooth at panalo sa animations and customizations. Again guys, available na to nationwide and of course sa kanilang online stores. Kaya naman kung interesado ka dito sa Vivo V70, meron akong official link na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, sana nag-enjoy ka sa panonood at nakatulong itong video na to. Don't forget to like and subscribe. And again, ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice.